kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman, pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan na sakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa, pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. That's what you call technical malversation of public funds. Isang mapagpalang araw sa lahat. Medyo umukay na yung panahon sa ngayon, kaya naman pupuntahan natin yung nag-trending na barangay hall sa Santa Cruz. Lahat na siguro ng mga vlogger ay halos napuntahan na nga yung barangay hall. Tayo na lang yata yung hindi nakakapasyal doon. Kaya ngayong araw ay makikimarites tayo doon sa ginigibangan nilang barangay hall. Traffic dito sa kahabaan ng Dapitan Street. Pero alam naman natin na nung unang termino pa lang ni Yorme, nilinis na nga niya itong Manila. Lalong-lalo na po yung mga barangay hall na nasa bangketa. Kaya naman itong isang nasabing barangay hall, ito yung nasampulan sa pangalawang pag-upo ni Yorme bilang alkalde dito nga sa Maynila. Ngayon patawid tayo ngayon ng Lacson Avenue. Sa ngayon ay medyo gumanda na nga itong panahon. So, nagpakita na nga si Haring Araw. Sana magtuloy-tuloy na to. Isupakan tayo dito sa Fugoso Street. Ayan, so pakaliwa tayo ngayon dito sa Chodora Alonso Street. Ayan, so ito na nga yung isang barangay hall na di umano ay nagkakahalaga ng 19 million. Ngayon ay makikita natin na mga haligi na lang po yung natira sa kanya. Halos wala na yung apat na palapag. Kung natitira na lang isa, dalawa, tatlong palapag na lang. Yung pang-apat na palapag, mayroon pang halos kapiraso na lang. Ayan, so makita po natin dito na napakahaba nitong kabuuan nitong C. Arellano High School. So magmula po dun sa may kanto ng Lope de Vega Street at hanggang dun yan sa may kanto naman ng Doroteo Jose. At ito na nga yung sitwasyon ngayon ng dating barangay hall na di umano'y pinagawa ng isang congressman. At sa likod nga nitong ipinagawa nilang barangay hall, nandiyan po yung school building, C. Arellano High School.
At makita nga natin na halos yung isang kabuuan itong isang building ng Arellano High School ay natakpan itong pinagawa nilang barangay hall. So talagang wala ngang papasok na hangin kapag nandiyan ka nga po sa loob nitong Arellano High School. Ito nga yung sinasabi ni Yorme na gate, so dito pumapasok or lumalabas yung mga estudyante dito nga po sa si Arellano High School. So ayun po yung isamin niya, butas-butas na nga po siya kasi kinuha na nga po yung ibang mga wire dyan, yung pwedeng mapakinabangan. Grabe. Isa siyang pahaba at yung lapad naman niya halos 2 metro lang. Ngayon nga pala ay araw ng linggo kaya naman walang nagtatrabaho dito nga sa ginigiba nilang barangay hall. So ito yung hagdan, paakyat nga po dito sa second floor nitong dating barangay hall. So nung nagiba na nga itong barangay hall ay makita natin yung kabuuan nitong Arellano High School. At makita nga natin dito na mayroon ditong isang lamesa at mayroon siyang upuan. Pwede po dito sanang magpahangin. Kaso nung kita na yung itong barangay hall, malamang wala na po diyang pumapasok na hangin. So sayang lang yung lugar na yan. So maganda pala to nung hindi siya natakpan ng barangay hall. Ito yung bakod niya. So talagang pasok po dito yung hangin kung wala itong barangay hall. Okay, so ito po yung second floor niya. Yung pinakasahig niya, ayan, butas-butas na rin. Ang natira na lang sa kanya yung mga concrete beam or biga. At ito yung mga poste niya. Ito naman yung paakyat ng third floor. Ayan yung pangalan nitong high school, Arellano Manila North High School. Okay, so pababa tayo dito sa hagdan. Ingat-ingat lang kasi madulas. Gawa nga nitong nagkalat ng mga debris.
Malamang tagal pa itong gagawin nilang pag-demolish dito nga po sa dating barangay hall. Abutin pa ito ng ilang linggo bago nga tuluyang ma-demolish ito ang nasabing barangay hall. Ayan, so makita natin dito na napakalapad nga po nitong bangketa dito nga po sa kahabaan nitong T. Alonso Street. Kaso nga lang, nung itinayo itong barangay hall, ay dito na nga po dumadaan yung mga tao. Hindi lang nga po yung mga estudyante nga po dito sa C. Arellano High School, kundi yung iba pa pong mga dumadaan dito nga po sa kahabaan nitong T. Alonso Street. Talagang nauko pa itong buong bangketa dito nga po sa kahabaan nitong T. Alonso Street at sa may panulukan nitong Doroteo Jose. Ito nga pala yung ilang bahagi ng haligi na tinanggal nga po dito sa dating barangay hall. Ito yung mga haligi na nanggaling sa third floor. So kapag hindi nga to giniba, itong nasabing barangay hall, ay hindi na nga makita itong nakalagay na Arellano High School. Ayan o. So kapag nandito ka na, ayan, natakpan na siya nitong dating barangay hall. At may napag-alaman nga po tayo na hindi lang itong barangay hall dito nga sa may Arellano High School ang pinagiba ni Yorme Isko, kundi mayroon na nga pong ibang nasampulan na barangay hall. Okay, so hanggang dito lang muna ang ating update patungkol nga po dito sa dating barangay hall na di umano'y pinatayo ng isang congressman. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.